gusto mong makita muna at saka ikaw manampalataya, ang live by faith ay kailangan manampalataya ka muna para makita natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Amen. Napagandang awitin, no? Kaya salamat, no, sa paggabayan ng Panginoon sa amin. Medyo na-traffic lang kami, galing po kami ng Paranaque, ano? And tayo ay umattend po sa funeral ng isa nating kapatid. Ngayong hapon ang kanyang libing, no? And salamat sa inyong prayers, no? At salamat din pala sa tagumpay kahapon na ating programa kay Joka at saka kay Grace. Salamat po sa bawat isa. Amen. So ngayong gabi, amen, mayroon muli tayong salita ng Diyos. Amen. Kaya nasubukan natin ngayon, walang pianist, no? No? At song leader. Amen. Kaya we need more song leaders, no? And pianist. Amen. Alright, salamat po. Ang ating tagapagsalita ngayon ay ang inyong lingkod. Tawagin natin ulit si Brother Fernan Umali. Siya po magbibigay sa atin ng salita ng Diyos. Amen po. At once again po ay magandang gabi po sa bawat isa. Salamat sa Panginoon for another privilege na ipinagkaloob niya po sa akin to share His words. It's only by the grace of God. At salamat din po sa special number. Salamat po sa awitin, Bow the Knee. Yan po talaga ang susi sa answered prayer, bow the knee. If you have prayer requests, bow the knee. If you are depressed, bow the knee. Kung masaya ka, bow the knee. Kung malungkot ka, bow the knee. Kung may problema ka, bow the knee. Kung ikaw ay na-offend, bow the knee. Yan po. If you are blessed, bow the knee. Yan po. Yan po. Minsan po ang Kristiyano ay natututo lang mag-bow the knee kapag may matindi ng problema. Oo. Pero kapag parang nandyan yung provisions, nandyan yung mga blessing, nakakalimutan na po nating mag-bow the knee. Ang bow the knee ay every circumstances of our life, dapat matutunan po natin ang mag-bow the knee. Sabi ng awitin, even you don't understand, bow the knee. May mga plano ang Diyos na hindi pa natin maunawaan sa umpisa, ay magtiwala lang tayo. Yan po ay, we believe na yan po ang blessing ng Panginoon na magandang plano for us. At yun po, salamat po sa bawat isa. Salamat din po sa mga kasama natin sa ating pong live. At ngayon po ay, are you excited to hear God's words? Amen. So kung excited na po ang bawat isa, let us all stand as we give reverence to the reading of the words of God. Grab your King James Bible and open it sa book of 1 Timothy chapter 4. 1 Timothy chapter 4 verses 12 to 16. 1 Timothy chapter 4 verses 12 to 16. Say aloud amen kung nandyan na po ang bawat isa. Amen. Sige po. Basahin na lang po natin to in unison starting from verse 12. Verse 12, ready, read. Let no man despise the youth, but be thou an example of the believers in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. Till I come, give attendance to reading, to exhortation, to doctrine. Neglect not the gift that is in thee, which was given thee by prophecy, with the laying on of the hands of the presbytery. Meditate upon these things, give thyself wholly to them, that thy profiting may appear to all. Take heed unto thyself and unto the doctrine, continue in them,
For in doing this, thou shalt both save thyself and them that hear thee. Ito pong passages na ating pong binasa, naging devotion po namin ito ng mga young people, mga working. Ang topic po namin that time is yung nasa verse 12. Let no man despise the youth. Yan, minsan, despise the youth. Sabihin, nagiging walang patingin natin yung ating kabataan or yung mga young people ay walang kayang gawin. Or parang sayang yung lakas, sayang naman, young people pa, ganyan. Meron minsan, if we will reflect back on our life, kung dumating tayo sa pagiging adult, isipin natin, yung kabataan ko ba ay naging blessing, naging makulay ba, naging kapaki-pakinabang ba? Or you will just hate yung mga youthful days. So dito pag-usapan po natin, pero we will not dwell on the statement na despise that youth. For this evening, sabi sa verse 12, sabi po ng Bible dyan, but be thou an example. So the title of our message for tonight is, be thou an example. At tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po, Panginoon, sa passages na amin pong nabasa. Salamat sa pribilehiyo na pinagkaloob niyo po sa amin upang muli ay makapakinig ng inyo pong mga salita. At dalangin po namin, Panginoon, na kausapin niyo po kami through your words. Lend us wisdom and understanding as we study your words. Tanging pangalan niyo po ang maitaas sa gabing ito. And I am begging on you, O Lord, empower me, lend me wisdom, Panginoon, to share your words, Panginoon. I am not worthy, I am just a sinner saved by grace. At bigyan niyo po ako ng mga salitang sasabihin sa gabing ito. At muli, Panginoon, tulungan niyo rin po kami na ito po ay ma-apply po namin sa aming pong buhay, Panginoon. At muli, Panginoon, salamat po at patawad sa aming mga pagkulang, pagkakasala. In Jesus' name we pray. Amen. So, pwede na pong makupo ang bawat isa. So, ang ating pong mensahe, sabi po sa verse 12, let no man despise the youth, but be thou an example of the believers. Ito pong passages natin pong binasa is an epistle or letter ni Apostle Paul sa very young preacher, very young ministers or servant of God who is Timothy. Yan po yung letter ni Paul kay Timothy, isang lingkod ng Panginoon. At back then si Timothy, yun siya po ay young man, ay marami ang nagja-judge, nagpe-persecute kay Timothy. Oo. While Timothy ay nagpapagamit sa Panginoon, merong mga nagpe-persecute. Merong hindi nag-a-agree. Yan. Pero sabi ni Apostle Paul, wag mong hayaan na ikaw ay ma-discourage dahil sa naririnig mo or napapakinggan mo o dahil sa persecutions ng iba. Yun ang paalala sa kanya ni Paul. Huwag kang makinig, huwag mong pakinggan yung mga nagsisira, nagdi-discourage, nagpapahina sa'yo. At ganoon din po tayo bilang isa pong mananampalataya. Na ang nais ng Panginoon is hindi natin hayaan na masira yung ating pananampalataya, ang ating kalakasan, ang ating paglilingkod sa Panginoon dahil lamang sa iba. Dahil lang sa mga narinig natin sa iba. Amen? So kailangan ang ating paglilingkod, ating pananambahan sa Panginoon, lahat po yan ay towards God. Lahat ng ating ginagawa. Why you are here tonight sa prayer meeting? Because of God. Why you are involved in soul winning and other ministries? Because of God. Wala na pong iba. Kaya nga po, ang pinakasentro ng ating buhay pananampalataya is no other than God. So kaya ito po yung encouragement ng Panginoon. At sabi ng Panginoon, wag mong hayaan na masira yung iyong testimony because of them. Pero ang paalala ng Panginoon, but be thou an example. Be thou an example. At bilang isang mananampalataya, ang nais ng Panginoon ay tayo po ay maging ehemplo.
we are ought to be a good example. Good example. Every one of us must be a good example. Kung ikaw ay isang magulang, maging maganda kang example sa iyong mga anak, sa iyong asawang babae. Kung ikaw ay isang young people, maging good example ka din. At especially sa lahat ng mananampalataya, tayo ay maging example sa mga not only sa mga believers, but also sa mga non-believers. Oo, tayo, ang nais ng Panginoon ay maging example tayo. Para we are likened into a Bible read by all men. Marami pong mga non-believers, mga hindi natin kasama sa pananambahan, na hindi naman sila nagbabasa ng Bible. Hindi rin sila napakinig ng mga mensahe katulad po natin. Pero ano po ang tinitingnan nila? Yung ating pong testimony. At kaya nga po, mahalaga na maging maganda yung example po natin sa mga kapwa brethren at sa mga non-believers. Ngayon po, sa gabing ito, paano nga po ba tayo magiging example? Kalooban ng Panginoon na ikaw ay maging example. Sabi ko nga sa mga young people last time, whether you like it or not, merong mga batang nakatingin sa'yo. Whether we like it or not, may mga taong nakatingin sa'yo. Yung iyong patotoo may nakatingin. Yung mga sinasabi mo may nakikinig. Yung ating pong testimony, ano mang ginagawa natin, whether we like it or not, ay merong nakatingin. At yung mga nakatingin po ba sa ating po mga ginagawa ay nagiging blessing po ba tayo sa kanila or nagiging katitisuran? Ayan. Oo, kasi kahit wala pa tayong sinasabi, basta sa ating kilos, we can be a good example sa kanila. We can be a blessing sa mga nakatingin sa atin. So lahat, kaya nga po, napakahalaga na maging maayos yung ating pong example sa ating pong pamilya, sa mga young people, sa mga bata, maging maayos. So ngayon, paano po tayo magiging good example? Sabi po sa ating pong binasa, sa verse 12, let no man despise the youth, but be the one example of the believers in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. So yun yung nais ng Panginoon, maging example tayo sa mga bagay na yan. At paano po natin magagawa yan? Give attendance to reading, to exhortation, to doctrine. Sa madaling salita po, hindi tayo magiging magandang patotoo kung wala tayong salita ng Diyos. Kung walang exhortations of doctrine, kung walang salita ng Diyos, hindi magiging magandang patotoo ang bawat isa sa atin. Kaya for our point number 1, example of the words of God. Makita sa atin ang bawat salita ng Diyos. Diba po? We must live out the words of God. Isabuhay natin ang salita ng Diyos. So makita po natin sa verse 13, nilinaw naman po ng Biblia na napakahalaga po ng attendance to reading. We must have time for Bible reading for our devotion. We have time for exhortation to doctrine. We must have time for every worship service. Oo. Kaya nga mahalaga na you are present every time na meron tayong pananambahan. Every time na merong Sunday school, you must be present. Every time na morning service, you must be present. Every time na may evening service, prayer meeting, you must be present. Kasi sabi ng Panginoon give attendance to reading, to exhortation, to doctrine. So kung wala ka ng Sunday school, kung wala ka ng Sunday services, kung wala kang prayer meeting, hindi nagiging magandang example tayo. Sabihin ng mga bata, ay okay lang pala na walang prayer meeting. Ay okay lang pala na hindi aaten ng Sunday school. So, hindi nagiging magandang patotoo. Kaya nga sabi ng Panginoon, be present every time na merong pagpapahayag ng words of God, be present. At salamat sa Panginoon in this church, every time you come to this church ay merong words of God.
merong exhortation of the words of God, merong words of God, merong doctrine. And hindi lang po natatapos sa pakikinig ng words of God. Sabi ng Bible, we need to live out the words. Sabihin, we need to apply, kailangan nating sundin ano man po yung ating na papakinggan. Kailangan meron pong pagsasabuhay ng salita ng Diyos. So nakita po natin, be thou an example in words sa ating pong mga salita. Oo. Our words are very powerful. Amen? Very powerful ang ating words. It can either build up someone or destroy someone. Oo. Pwede yung sinasabi mo, pwedeng maging ika-build up, ikalalago sa pananampalataya ng brethren. Or pwedeng ika-titisod ng brethren. Kaya nga, we must be mindful of our prayers, or of our words. Basahin natin ang Proverbs chapter 18. Proverbs chapter 18. Ano po ang sabi ng Bible? Verse 7 to 8. The words of a talebearer are as wound, and they go down into the innermost parts of the belly. Makita po natin, yung words pala natin, pwedeng maging wound. Oo. Kung hindi tayo maingat sa ating mga sasabihin, pwede kang makasakit. Oo. Not physically, pero innermost. Oo, yung kalooban ng isang tao. Pwedeng masaktan. Oo. Minsan nga, pag nasugatan tayo, meron tayong wounds physically, externally, mabilis lang gamutin eh. Bili ka lang ng betadine, lagyan mo ng Band-Aid, gagaling na. Pero yung sugat innermost, mahirap minsan pagalingin eh. Oo. Paano ka nagkaroon ng wounds innermost? Dahil sa salita ng iba. Oo. Maari kang makapanakit through your words. Very powerful. It can destroy life. Tingnan din natin, Proverbs chapter 18, verse 21. Sabi ng Bible, death and life are in the power of the tongue. Death and life. Oo, minsan yung panalitan natin, it's a matter of death and life. Sa halip na yung brethren ay ma-revive spiritually, ay lalo siyang na-discourage because of your words. Oo. Kaya nga po, sabi din po sa 21, and they that love it shall eat the fruit thereof. Oo. Pero, kung maganda ang ating words, we have an example, a good testimony in our words, iibigin ka ng iyong kapwa. Iibigin ka ng brethren. Matutuwa sila. Oo, kaya nga po, we must reflect kung yung ating po bang words ay nagiging blessing, minamahal ba ng brethren, or nagiging katitusuran ng brethren. Oo. Kaya nga minsan, sabi ng Bible, silence is wisdom. Kung wala ka namang magandang sasabihin, ay maganda manahimik na lang. Kesa sa maraming sasabihin, pero nakakasira naman ng iba. Talebearer. Kung wala kang magandang sasabihin sa iyong brethren, sa iyong kapwa, better to shut our mouth. Kung hindi lang naman din blessing. Oo. So, silence is wisdom. Minsan mahalaga. O kaya nga ginawa ng Panginoon na meron tayong iisang bibig at dalawang ears. O, kasi it's better to hear than to speak. Oo. Makinig ka na, magandang mas makapakinig tayo ng makapakinig. Mas blessing yun. Minsan kasi yung bibig pwedeng maging discouragement, maka-open. Oo. Tingnan po natin sa 3 John. Tingnan po natin isa pong nasa Bible. Remember, si Diotrephes sa 3 John. Oo. 3 John chapter 1, verse 10 to 11. Tingnan na po natin. Kung naging maganda yung kanyang
kung si Diotrephes is a good example in his words. 3 John sa verse 10, sabi ng Bible, "Wherefore, if I come, I will remember his deeds, which he doeth prating against us with malicious words, and not content therewith, neither that he himself received the brethren, and forbiddeth them that would, and casteth them out of the church." O sabi ng Bible, sabi ni Apostle John, I will remember. Maalala niya, sino? Si Diotrephes. Ang maganda, maalala tayo ng brethren sa magandang testimony. Pero nakakalungkot, maalala si Diotrephes. Bakit? Because of his prating mouth. Pag sinabi pong prating, mahabang magsalita. Marami siyang words. Oo, maganda sana kung mahaba yung conversation mo, mahaba ang salita mo, but not malicious words. Si Diotrephes, mahilig siyang magsalita, pero ang nakakalungkot, with malicious words. Oo, mga bagay na nakakasira sa gawain ng Panginoon, mga bagay na nakakasira sa man of God, mga bagay na nakakasira sa brethren. Mga bagay na nagkokos ng division and strife in the church. Kaya nga po, kailangan hindi po natin gayahin si Diotrephes na hindi siya naging magandang example in his words. In his words. Kasi ang kanyang words ay malicious, gossip, and not gospel. And nais ng Panginoon, maging blessing ka in your words. Ano pa? Be thou an example through in our conversation. Sabi sa verse 12. Conversation means our way of living. Our testimony. Dapat maganda rin po ang ating patotoo. Oo. Katulad naman po ni Gaius. Yan, mababalikan po natin. Remember Gaius. Oo, si Gaius, merong magandang patotoo. Basahin po natin. Sa 3 John. Simulan natin sa verse 3. Sabi ni Apostle John, "For I rejoice greatly." Napakasayan, merong kagalakan si John, "when the brethren came and testified of the truth is in thee, even as thou walkest in the truth." Napakasaya ng man of God dahil nakita niya si Gaius, merong mga brethren na lumapit sa kanya na nagte-testify na may magandang patotoo. Maganda yung testimony ni Gaius in the church. Maganda yung testimony ni Gaius sa mga brethren. Kaya yung brethren sila na yung nagbalita kay John. Sabi ng mga brethren, "John, Pastor John, ito si Gaius. He walketh in the truth." Siya ay namumuhay na merong salita ng Diyos. Siya ay namumuhay na naglilingkod sa inyo. O di ba sabi diyan sa verse 5, "Beloved, thou doest faithfully." Matapat. O, kaya nga po, be thou an example of the words of God. Kailangan maging matapat tayo sa salita ng Diyos. Pag sinabi pong faithful in the words of God, hindi lang tayo faithful in hearing the words of God. Maraming mananampalataya na faithful sa pakikinig ng words of God. Every Sunday school, every Sunday, every prayer meeting, faithful nakikinig ng words of God. Pero hindi faithful sa pag-apply ng salita ng Diyos. Ang sabi dyan ng Bible sa verse 5, "Doest faithfully." It is important for Christian to hear God's word, but it is great importance kapag in-apply na natin ang words of God. That is our testimony. Madali lang na makita ka present in the services. Oo, pero hindi na ang nais ng Panginoon, hindi ka lang makita na ikaw ay nakaupo dyan, nakikinig ka ng words of God. Dapat makita ka na ginagawa na natin ang words of God. Na makita ka na naglilingkod sa Panginoon. Makita ka na ikaw ay involved in soul winning. Na makita ka na involved ka na in ministry. Makita ka na nag-a-usher, nakikita ka na umaawit sa choir, nakikita ka na nagtuturo sa mga bata. Yan ang tinatawag na faithful.
Not just faithful on reading the words of God, but faithful in doing the words of God. Yan ang nais ng Panginoon. Be thou an example in our conversation, in our way of life. Hindi lang po every Sunday, hindi lang po every prayer meeting, but also in our private life. Magandang patotoo sa ating family, sa iyong mga classmates, sa iyong katrabaho, sa lahat ng nakakasalamuhan natin, be thou an example. Ano pa sabi sa verse 12? Be thou an example in words, in conversation, in spirit, in charity. In charity. Pag-ibig. Oo. Alam naman po natin, charity, love sa 1 Corinthians chapter 13, hindi na po natin basahin. O dapat, we have God of love. Dapat ay meron din tayong pag-ibig sa ating kapwa. And God demonstrated His love towards us. Pinakita na ng Panginoon yung ehemplo ng paano natin ibigin ang ating kapwa. Unconditionally. Because yun ang pag-ibig ng Diyos sa atin Unconditional. We are not worthy, we are unlovable, pero minahal tayo ng Panginoon. Amen? We are just sinners, pero minahal ng Panginoon. Oo. We are unlovable. Oo, kaya nga kahit yung katabi mo ay unlovable, mahalin mo yan para sa Panginoon. Oo, kahit ang asawa mo ay matigas na yung ulo, mahalin mo, sabi ng Panginoon. O kahit ang mga anak mo minsan di nakikinig, mahalin mo pa rin, sabi ng Panginoon. Kahit ang brethren mo ay minsan ay unlovable, mahalin mo rin yan para sa Panginoon. Kasi actually, lahat naman tayo unlovable. We are immature by nature. We are imperfect by nature. Pero salamat, binigyan lang tayo ng Panginoon ng pag-ibig. To love the unlovable. Amen? O alam naman po natin, love. Sabi ng Biblia, ang pag-ibig ang greatest command of God. Thou shalt love the Lord thy God. This is the first and great commandment of God. Matthew chapter 22 verse 37. Ano po yung second? Thou shalt love thy neighbor as thyself. And this is the second commandment. Oo. Kung may problema ka sa pag-ibig mo sa iyong kapwa, may problema ka sa pag-ibig mo sa Diyos. Kasi kung tunay ang pag-ibig mo sa Diyos, kung matibay ang pag-ibig mo sa Panginoon, kung malaki ang pag-ibig mo sa Panginoon, hindi mahirap mahalin ang brethrens. Hindi mahirap para sa iyo na mahalin ang mga unbelievers. Bakit? Mahal mo ang Panginoon Sila ang first love ng Panginoon So be thou an example in charity, in our love. Love the unlovable. Love without expecting in return. Huwag kang mag-expect dahil mabuti ka sa iyong kapwa, dahil mahal mo siya sa Panginoon, ay magiging mabuti din siya sa iyo or mamahalin ka nila in return. Kahit walang kapalit, mamahalin mo siya. Because yan ang ehemplo ng Panginoon sa atin. Ano pa? Saan pa tayo? Be thou an example in our words, in conversation, in charity, in spirit, and in faith. Dapat matibay din yung ating pananampalataya. Matibay yung ating, we are growing spiritually. We are growing in our faith. Kailangan pag-ingatan po natin yung ating pong pananampalataya. Tandaan po natin, yung ating faith ay pwede pong lumiit. Diba? Manghina. Kaya nga sabi ng Panginoon sa mga apostol, O thou of little faith, like a mustard seed. Baka mamaya ang ating pananampalataya sa Diyos, our spiritual life is like into a mustard seed. Maliit na pala. Mahina na pala ang ating pananampalataya sa Diyos. Be thou example in faith. Kung ikaw ay mga magulang, ikaw yung magiging ehemplo ng iyong mga anak pagdating in spirit and in faith. Amen?
Kung ikaw ay mga young people, ikaw pa rin ang magiging ehemplo sa pananampalataya, lalo na sa mga little children. Be thou an example in our faith and in spirit. Basahin natin 2 Timothy chapter 1. 2 Timothy chapter 1, verse 13 and 14. Ano pong sabi ng Bible? Verse 13, hold fast the form of sound words. Wala na pong sound words for Christian, kundi po ang words of God. Sound words. Mga salita na magandang pakinggan. Wala na pong iba kundi po ang salita ng Diyos, ang Bible. Which thou hast heard of me in faith and love which is in Christ Jesus. Oh, the sweetest words that we have heard is the love of God. The sweetest words na dapat nating mapakinggan ay ang mga salita ng Panginoon. Oh, hindi yung mga sweet words na mga kachat mo. Oo, hindi sweet words ng mga kaibigan mo. Ang pinaka-sweetest words and sound words for Christian is no other than the Bible, the words of God. Anong sabi sa verse 14? That good thing which was committed unto thee, keep by the Holy Ghost which dwelleth in us. Oh, ang magiging tutulong lang sa atin para maging maganda ang ating patutuo in spirit in faith ay ang salita ng Diyos. Kaya nga, keep on hearing the words of God. Isang bagay ang dapat na hindi mawala sa mananampalataya, kundi ang salita ng Diyos. If you are discouraged, go back to the words of God. Ang magpapalakas lang sa iyo ay ang salita ng Diyos. Ang magre-revive lang sa iyo, salita ng Diyos. Not counsel of men, kundi ang counsel from the words of God. Kung ikaw ay malungkot, go back to the words of God. Salita ng Diyos. If you have prayer requests, go back to the words of God. Ang salita ng Diyos ang magbibigay ng kasagutan sa lahat ng ating prayers. Ano pa po? Be thou an example in words, in conversation, in faith and in charity, and in spirit, and also in purity. Purity. Ano yung sabihin ng purity? Dapat po tayo ay we are living a holy life. Salamat sa Panginoon na we are once sinners, but now holy men of God. Amen? Holy. Dati we are enemies of God. John 8:44. Pero now, John chapter 1 verse 12, we are now sons of God. Aren't you happy na before ikaw ay enemy of God, but now ikaw ay child of God? Amen? O kaya nga po tayo ay holy men of God. Ginawa na tayong holy ng Panginoon, pure. Salamat, we are redeemed by the blood of Jesus Christ. We are now holy. Kaya nga sabi ng Panginoon, tayo ay mamuhay na merong kabanalan. No? We are not perfect. Oo. Pero through the words of God, maaari tayong mamuhay na holy. Amen? Oo. Yun lang naman, ang tutulong lang sa atin to live a holy life, to lead our children a holy life, the words of God. Kaya nga, bring your children in the house of God. Keep on hearing the words of God. Ito yung tutulong sa atin para maging holy men of God. So that is our point number 1. Be thou an example. Number 1, example of the words of God. Makita sa atin yung salita ng Diyos. Oo. Hindi lang malaman na ikaw ay nagbabasa ng words of God, nakikinig ng words of God, makita talaga sa ating patutuo ang salita ng Diyos. Nakikita na yung words of God sa ating pong buhay. Merong manifestation, merong transformation ang salita ng Diyos. Hindi lang nakatago sa ating memory, hindi lang nakatago sa ating puso, kung hindi nagmamanifest sa ating pong buhay. O, kaya nga sabi ng Bible sa Matthew, let your light so shine before men, that they may see your good works that glorifieth the Father. O, paano tayo mag-shine na makikita ng tao?
that they may see your good works. Nagiging maganda na ang iyong patotoo. At kapag maganda ang iyong testimony, sino ang nag-glorify? Not us, but the Father. Amen? And point na sa ating next, number 2, not only example of the words of God, sabi po sa verse, balik po tayo sa ating text verse, sabi po sa verse 15, meditate upon these things. Ayan. Meditate upon these things. Unawain natin, isa puso natin ang bagay na ito. Oh, ito ay magsilbi nating reminder for every Christian. Meditate. Ano daw po? Give thyself wholly to them. Give thyself wholly. Yung buong pagkatao mo, ibigay mo to them. Oo. Ano point number 2? Example of sacrifice. Sacrifice. Ibigay mo daw eh. Ibigay mo yung sarili mo, buong buo. Not partially. Not half-heartedly. Oo. Kailangan holy. Ibigay mo ang iyong, be thou an example holy. Oo. Pag sinabi po nating sacrifice, being an example means being willing to give up something. Oo. Meron kang i-give up. To lead someone, meron kang i-give up. Meron kang isa-sacrifice. Christian life is not just about comfort. Oo. It's about being selflessness, surrendered, and merong service. That is Christian life. Hindi lang nakasentro sa'yo. Oo. Dapat ay bilang example, selfless ka na. Not selfish. Bakit ka mananambahan? Kasi maaring gusto mo maging patotoo sa iyong mga anak, maging magandang patotoo sa brethren, maging encouragement ka sa ibang brethren. O yun naman po, sabi ng Panginoon, Hebrews chapter 10 verse 25, not forsaking the assembling of ourselves, exhorting one another. Oo. Every time you come to this church, hindi lang para sa'yo, kundi para sa brethren. You exhort one another. Nagiging blessing ka sa Sunday school teacher kapag present ka every Sunday school. Oo. Lumalago ka na spiritually. Tumitibay ka na in our doctrine. Nagiging blessing ka pa para sa mga Sunday school teacher. Pero kapag wala ka, every time na merong Sunday school, nagiging kalungkutan sa mga Sunday school teacher. Isipin nila, bakit kaya wala si sister? Bakit wala kaya si brother? Every time na meron silang every time na may Sunday school, merong pagpapahayag ng words of God, sila ay umiiyak sa panalangin. Sana dumating si kapatid. Sana nandito sila para hindi nila ma-miss ang blessing of the words of God. You come to the church para nagiging blessing ka sa iyong brethren. Nagiging blessing ka sa mga Sunday school teacher. Nagiging blessing ka sa man of God. Oo. Blessing na para sa iyo at nagiging blessing ka para sa brethren. Example of sacrifice, selflessness. Oo. Surrendered at merong paglilingkod. Yan ang nais ng Panginoon. Like Timothy. Diba po? Si Timothy had to give up time to study. Diba? Give attendance. Nagbibigay siya ng oras. Meron siyang oras to study the words of God, to read the words of God. Timothy had to give up his personal time to study and to share the words of God. Ano pa? Si Timothy, he endured persecutions. Bagamat si Timothy, pine-persecute niya, mayroong mga persecution si Timothy, nagpapatuloy siya. Siguro kung sa atin lang, kapag meron lang tayong hindi magandang napakinggan from others, may hindi nakakaunawa sa ating ginagawa, mabilis lang huminto sa ministry. Mabilis lang sa atin na hindi ka umattend ng services pag meron kang hindi na magandang napakinggan. Kapag feeling mo na open ka ng brethren, madali lang sa iyong umabsent sa pananambahan. Kapag feeling mo na ikaw ay nasaktan through the words of God, madali lang sa iyong hindi manambahan. Pero si Timothy, despite
of persecution, despite of the opposition, despite of negativity, he continue sharing the words of God. Kaya nga, continue to hear the words of God despite na mayroong mga persecutions. Continue serving God. Bagamat mayroong mga hardship, trials, tuloy lang po tayo. Yan po yung tinatawag na sacrifice. Sacrifice. Kasi kung walang sacrifice, hindi ka na lang mananambahan. Mananahimik ka na lang sa comfort zone mo. Comfort. Mananahimik ka na lang sa iyong bahay kasi pag nasa bahay ka, nandyan yung internet, nandyan yung rep, katabi mo lang. Comfort. Nandyan yung kama, mabilis magpahinga. Pero pag mananambahan ka, it takes sacrifice. Because worshiping God takes sacrifice. Oo. Yung iba, yung pagising pa lang umaga, sacrifice na yun. Amen? Oo, pero yung iba, ang pagising sa umaga, blessing. O yung iba, pagising sa umaga, sakripisyo na. Imagine, sacrifice yung nagising ka sa umaga, yung gigising ka sa umaga. Hindi mo alam, every gising is a blessing. Pero tinetake mo yung gising mo as a burden. Binigyan ka ng Panginoon ng panibagong araw. Nagiging burden sa'yo yung paggising. Binigyan ka ng Panginoon another Sunday, another day to worship, to thank God. Pero naging burden sa'yo. Amen. Kaya nga po, every time na merong pribilehiyo to thank God, to worship God, it must be a blessing for you. Don't take it as a sacrifice. It's a blessing. Oo. Hindi ka pa nagsasacrifice, yung pagising mo, hindi ka pa nagsasacrifice, blessing pa lang yan. Oo. Ano yung sacrifice? Kapag naglingkod ka na sa Panginoon, pag meron ka nang ginawa para sa Panginoon, kapag na-enjoy mo na yung init ng panahon, yan, sacrifice na. Bagamat mainit, ay maganda pa rin yung iyong attitude towards the words of God. Oo. Bagamat hindi pleasant yung environment, you keep on the right spirit because of God. That is sacrifice. Oo. Yung hindi convenient sa'yo, magpapatuloy ka manambahan, makinig, magpapatuloy ka, that is sacrifice. Yung hindi convenient sa'yo na sumama sa ministry, sa choir, sa driving, sa ushering, sa discipleship, sa soul winning, hindi convenient sa'yo, pero gagawin mo pa rin, that is sacrifice. Amen? That is selflessness. Kinakalimutan mo muna ang sarili mo. Sa halip na yan ay ipahinga mo, sa halip na yan ay nasa bahay ka lang, gagawin mo. Bakit? Gusto mo mag-sacrifice for the Lord. Katulad ni Timothy, he endured hardship, he endured opposition, he endured persecution for the Lord. Kaya nga po, the question for tonight, what are you willing to give up for you to grow spiritually? What are you willing to give up to lead others towards God? Ano yung gusto mong i-sacrifice para ikaw ay gamitin ng Panginoon to win soul? Ano yung handa kang i-give up para ikaw ay muling gamitin ng Panginoon to lead others? Oo. Kailangan meron kang i-give up. Actually, ang una nating i-give up, our pride. Pride. Oo, minsan, hindi tayo makapag-sacrifice because of our pride. Oo. May profession ako, bakit ako sasama, pupunta sa area, magpapagod, mag-iinitan. May profession ako, maganda yung trabaho ko. Oo. Convenient ako, nasa comfort ako, bakit ako magsasacrifice? Bakit ako magpapagod? Bakit ako magpapawis? Bakit ako magmamap? Bakit ako maglilinis ng CR? Sa bahay, meron akong tagalinis ng CR. Bakit maglilinis ako ng CR? Bakit ako magmamap? Amen? O, sa office, meron akong taga-timpla ng kape. Bakit magtitimpla ako ng kape para sa iba? That is sacrifice. So what are the things that you are willing to give up? To sacrifice, to lead others. Oh, we cannot lead others. We cannot be a good example kung wala tayong isa-sacrifice. First, we need to sacrifice our pride. Oo. Ano pa? Sometimes we might sacrifice our schedule. Oo.
Yes, marami tayong priorities in our life. If you are students, meron tayong priority. Meron kayong priority sa inyong pag-aaral. Kung ikaw ay working, kung ikaw ay businessman, may priority ka. Kung ikaw ay parents, full-time parents, meron kang priority. Lahat po tayo merong priorities in life. Amen? Oh, pero sometimes, we need to sacrifice our priorities to honor God. To be an example. That is sacrifice. Giving out our priorities. Giving out our schedule. Ano pa ang kailangan nating i-sacrifice? Sometimes we need to sacrifice our own emotions and feelings. Oh, kahit hindi ka na masaya, magpapatuloy ka. Oo. That is sacrifice. O, minsan ang naghihinder sa isang Kristiyano para magpatuloy sa Panginoon ay our emotions, our feelings. Bakit? Our spirit, ang kagustuhan natin spiritually ay magpatuloy sa Panginoon. Pero ang gusto ng iyong feelings and emotion ay hindi na magpatuloy. Ay, parang hindi na ako masayang umawit sa choir. Hinto ka na lang. Ay, parang hindi na ako masayang mag-soul winning. Di hinto ka na lang. Ay, parang mas masayang nasa bahay na lang ako. Di hinto ka na lang. We need to give up our emotions and feelings. O dapat pangunahan tayo ng spiritual, not emotions and feelings. O hindi ka naglilingkod, hindi ka nagsa-soul winning, hindi ka umaawit sa choir dahil masaya ka. Umaawit ka sa choir, nagsa-soul winning ka because you want to honor God. Hindi ka na umaawit sa choir dahil masaya kang pinapalakpakan ng crowd. O umaawit ka sa choir because it's glorify God. Amen? We need to give up our feelings, our emotions. O, ano sabi sa verse 16? Diyan po tayo sa verse 16. Sabi diyan, take heed unto thyself. Take heed. Ingatan mo. Sino ang dapat mag-ingat ng buhay pananampalataya mo? Ikaw mismo. Sabi ni Apostle, sabi po ni Apostle, sino nga to? Paul, Timothy. Kay Timothy. Sabi ni Apostle Paul kay Timothy, take heed unto thyself. Ikaw mismo, bantayan mo yung sarili mo. Ingatan mo yung sarili mo. Mag-ingat ka, ikaw mismo. Pero salamat, meron tayong mga man of God, meron tayong mga spiritual leaders, meron tayong mga brethren na tinutulungan tayo ingatan ng ating pananampalataya. Salamat sa mga taong ginagamit ng Diyos para tayo ay ingatan yung ating buhay pananampalataya. Pero sabi ng Panginoon, take heed thyself. Ikaw mismo, guard your spiritual life, guard your heart, guard your life. Ikaw mismo, bantayan mo, baka yung iyong buhay ay malayo na sa Panginoon. Baka yung iyong spiritual life ay mahina na, guard your life. Baka na hindi na maganda yung patotoo mo, guard your life. O hindi naman natin nakikita ang bawat isa everyday. Wala namang nakatingin sa'yo. Wala namang naka-CCTV sa'yo. Oo. Ang sinong dapat magbantay ng buhay, ang iyong testimony? Ikaw mismo. Kung Monday, Tuesday, tama pa ba yung iyong walk, ang iyong talk? Guard your life. Take heed. Oo. We need to have a self-examinations of our life. Namumuhay pa ba ako ng ayon sa kalooban ng Panginoon? We need to deal our sin, our pride, our other distractions in our spiritual life. Sino po ang mag-guard niyan? Ikaw po mismo. Pero salamat sa mga ginagamit ng Panginoon upang tulungan tayo to guard our spiritual life. Pero tayo po mismo, kaya po napakahalaga ng ating pong personal devotion, napakahalaga ng ating pong consistent prayer life. It will help us to guard our life. It will help us to take heed ourselves. Ano po yun? Prayer life. Our personal devotions with God. Our personal talking with God. Ayan po yung mga katulong para ingatan yung ating buhay pananampalataya. So that is our number 2. Be the one example. Para tayo maging magandang example, kailangan merong sacrifice. Next,
Number 3, balik po tayo sa verse 16. Sabi po sa verse 16 ng 1 Timothy chapter 4, take heed unto thyself and unto the doctrine, continue in them. Oo. Sabi do sa verse 11, command and teach. Verse 12, verse 13, mayroong words of God, maganda yung patotoo mo. Nagpapatuloy ka sa Panginoon na mayroong sacrifice. Anong sabi sa verse 16? Continue in them. Magpatuloy ka. Kaya number 2, be thou an example. Example of commitment. Commitment. Oo. Continue in them. Dapat nagpapatuloy tayo sa Panginoon. When we say commitment, hindi po yan subject ng oras. Oo. Ang commitment, till death do us part. Mawawala lang ang commitment till death. Doon sa 5 feet below the ground. Doon lang natatapos yung commitment. But as long as we have breath, meron pa tayong hininga, kailangan tuparin natin yung commitment natin sa Panginoon. Continue in them. Continue in His words. Continue in our sacrifices to God. Commitment. Maraming Kristiyano, dito tayo nagpe-fail sa commitment. Oo. Dito tayo nagpe-fail. Maraming Kristiyano na sa umpisa, on fire. On fire sa words of God, on fire sa ministry. Pero, kapag nandiyan na yung problema, pag hindi na siyang masaya, nawawala ang commitment. Oh, sabi ng Panginoon, continue in them despite of the persecutions. Katulad ni Timothy, continue. Despite of the problems, despite of the opposition, he continued. On fire sa una, but afterwards, unti-unting nawawala. On time sa services. Every services di pinalalagpas. Pero unti-unti nawawala sa prayer meeting. Unti-unti nawawala sa Sunday evening. Unti-unti nawawala sa Sunday school. Then afterwards, mawawala na sa services. Pero on fire sa umpisa. On fire sa paglilingkod. On fire sa salita ng Diyos. Oo. Kaya kailangan meron tayong commitment sa Panginoon. Panatilihin natin yung ating fire, ang ating pag-ibig sa Diyos. Oo. Alam niyo, kaya po nawawala yung ating commitment sa Panginoon. Kasi nawawala yung pag-ibig natin sa Panginoon. Oo. 'Di ba kahit sa ano po, sa marriage, sa mag-asawa, kaya hindi na natutupad yung commitment na sila ay magsasama sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya, till death do us part. Maraming ganyan ngayon na hindi na nagagawa yun. Bakit po na hindi natupad yung commitment? Na fall out of love sa isa't isa. Kaya tayo din po bilang isang Kristiyano, kaya hindi natin nagagawa yung commitment natin sa Panginoon. Baka nawawala na yung pag-ibig natin sa Panginoon. Yung pag-ibig natin sa Panginoon, imaginations na lang. Isip na lang natin, ay, mahal ko naman ang Panginoon. Mahal ko naman ang Panginoon. May pananampalataya naman ako sa Panginoon. Ang ating pag-ibig sa Panginoon ay hindi masusukat ng through our just words na sinasabi, ay, mahal ko naman ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, my little children, let us not just words, and let us not love in words, neither in tongue. Baka ganun na lang tayo. Tinabasahin po natin, no? 3 John. Hindi, 2 John chapter 3 verse. Yan, 1 John rather po. 1 John chapter 3 verse 18. Oo. Kasi baka po, ang iniisip lang natin, mahal pa natin ang Panginoon. Pero, sabi ang paalala ng Panginoon sa 1 John chapter 3 verse 18, my little children, let us not love in word, neither in tongue. Huwag ka lang magmahal sa Panginoon na gamit lang yung iyong bibig. Na yung salita mo, I love the Lord, I love the Lord, I love the Lord. I will worship the Lord, I thank God. To God be the glory. Hindi lang po through words and tongue.
na naglilingkod through your words. Kaya nga, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth. Indeed, meron kang ginagawa upang patunayan ang buka ng iyong bibig. Kaya nga sabi nung nabasa ko sa Facebook, words without actions are vain. Ayun. 'Di ba? Ang pag-ibig na sa salita lang ay walang kabuluhan. Oo, kaya nga po yung asawang lalaki, pag sinabihan mo ng I love yung iyong asawang babae, hindi yun enough. Meron daw actions, in deeds. Oh. I-date mo sa labas. Punta kayo ng Tagaytay, mag-date kayo, punta kayo Mang Inasal. In deeds, Oo, minsan ano na lang puro flowery words na lang. Ang ganda mo naman, darling. Ang ganda naman ni love. Puro words na lang. Oo. Dapat meron ding actions. Amen? Samahan naman natin ng action. Minsan naman, ikaw naman yung maglaba para patunayan mo yung namahal mo ang iyong asawang babae. O minsan naman, ikaw naman yung magluto. Yan. Yan in deeds. In deeds and in truth. Sabihin, makatotohanan ang pag-ibig na merong gawa. Makatotohanan ang pag-ibig natin sa Diyos kapag merong gawa. Totoong mahal mo ang Diyos kapag sinunod mo na ang Hebrews chapter 10 verse 25. That is the measurement. Totoong mahal mo ang Diyos kapag meron ng obedience, merong deeds. Hindi po salita. Kailangan gawin po natin. Kailangan hindi tayo ma-fall out of love sa Panginoon. Actually, kaya po nawawala yung pag-ibig natin. Merong third party. May third party. Tama? Oo. Baka ang third party natin, kaya nawawala yung pag-ibig natin sa Diyos ay ang ating cellphone. Oo. Nawawala na yung pag-ibig mo sa Diyos dahil sa cellphone mo. Mas mahal mo na ang cellphone. Mas nag-e-enjoy ka na sa paggamit ng cellphone. Wala naman pong masama sa gadget, Sam. Wala naman sama sa social media Pero wag nating mahalin. Oo. Kung minamahal mo ang cellphone mo before God, ay yan ang masama. Oo. Kung pinapriority mo yung sinusubaybayan mong Pepito Manaloto before God, ay yan ang masama. Mas mahal mo na si Pepito kaysa sa Panginoon, no? Mas mahal mo na si Jessica Soho kaysa sa Panginoon. Huwag masama. Oo. Entertainment lang. Sabihin na entertainment, kapag wala ka na, pag free time ka na. Pero wag mo ibibigay yung time mo doon sa mga bagay na yun. Ibigay mo yung time mo sa Panginoon. Imagine si Brother AJ, mas mahal niya si Pepito kaysa sa Panginoon. Kaya pag wala ka ng Saturday bang Pepito? Or Sunday? Saturday. Kapag wala ka ng Saturday sa choir practice, isipin nga namin, mas mahal mo si Pepito. Pag wala ka naman ng Sunday evening, isipin namin, mas mahal mo si Jessica. So, di ba po? Kaya mahalin natin ang Panginoon bukod sa lahat. Ang Panginoon ang priority natin sa lahat ng bagay. Oo. Huwag mo lang sabihin na mahal mo ang Panginoon. Pakita natin sa Panginoon. Kasi baka naman magtampo ang Diyos Sinasabi mo, mahal mo ako, pero wala ka naman sa Sunday school. Late ka naman sa mga services. Di ba sa mag-partner, kapag meron kayong scheduled date, magde-date kayo, kapag yung isa late, magtatampo na yan, mag-aaway na yan. Isipin yung partner, hindi ako love neto kasi hindi importante yung aming schedule. Diba? Kaya mag-aaway yan ngayon, magtatampo yung isa kasi late. Ganon din ang Panginoon. No, you are not giving the right time for God. Our God is a jealous God. No. Bakit ka na late? Nagpuyat ka kasi ng Saturday. Kaya ka na late. Hindi ka nakati ng Sunday school. God is a jealous God. Our God is a jealous God. So continue. Example of commitment. No. Bakit pa tayo napunta dyan? Oo. Sana nga tayo? Ayan, yung number 3. Ayan, example of commitment. Dapat hindi nawawala ang commitment natin sa Panginoon. At hindi mawawala ang commitment natin sa Panginoon kung merong pag-ibig. Kaya we need to work out our love towards God.
Kapag napapansin mo na yung commitment mo sa Panginoon ay hindi mo na nagagawa, napapabayaan na natin yung commitment natin sa Panginoon, we need to check our love towards God. Mahal ko pa ba ang Panginoon? Kasi kung mahal ko ang Panginoon, hindi ko pababayaan ang commitment ko sa Panginoon eh. Do not be half-hearted towards God. Yung hindi gusto ng Panginoon yun. Kahit tayo hindi natin gusto yun eh. Hindi natin gusto na half-hearted. Ang gusto ng Panginoon, wholeheartedly, mahal natin siya. Let us not fail the Lord by failing our commitment sa Panginoon. Oo. Yung haharap tayo sa Panginoon na we failed the Lord, dinisappoint natin ang Panginoon. Oo. We disappoint kasi we do not fulfill our commitment sa Panginoon. Basahin po natin Colossians chapter 3, verse 23. Bilang conclusion po. Colossians chapter 3, verse 23. And whatsoever you do, do it heartily, as to the Lord and not unto men. Be thou an example. Bakit gusto mo maging magandang example? We will do that not for men. Gusto mo maging magandang example, maging magandang patotoo mo, i-fulfill ang commitment mo, magbigay ng sacrifice, hindi para makita ng tao. Gagawin natin yon para sa Panginoon. Why you will have a good example in words, in truth. Bakit ka magsasacrifice? Bakit ipupulfill mo yung commitment mo? Because you love the Lord. So yun po ang ating pong mensahe. Be thou an example. So tayo po ay mag-pray. Dakilang